Welcome back sa ating mga balitang basketball. Sinabi mismo ni LeBron James ang rason kung bakit hindi siya nakikipaglaro ng 1-on-1. Ang basketball ay 5-on-5 pero pwede ring mag 1-on-1, 3-on-3 Ating nakikita itong mga 1-on-1 kapag nagpapasiklaban yung dalawang tao kung sino yung mas magaling sa kanila. Sa isang interview kay Austin Reeves, sinabi niyang kahit na sino man ay kanyang lalaruin 1-on-1. Hindi naman daw sa sinasabi niyang siya'y mananalo, pero kung sino man yung maghahamon sa kanya ay pagbibigyan niya. Nang tanungin siya, pwede mo bang kalabanin si LeBron? Ang sagot ni Reeves, oo, pero hindi raw nakikipaglaro ng 1-on-1 si LeBron dahil ang rason ni LeBron, hindi raw totoong basketball ang 1-on-1, which is sinigundahan naman kaagad ni Austin Reeves. Definitely isang karangalan na makipag 1-on-1 kay LeBron, di ba? Syempre, one of the greatest players si LeBron, ang makalaban siya ay isang oportunidad at isang karangalan. Subalit hindi ka talaga mapagbibigyan ni LeBron sapagkat hindi raw totoong basketball ang 1-on-1. Samantala sa pagretiro ni Adrian Wojnarowski sa NBA, marami ang umaasa na itong si Shams Charania ang papalit sa kanya. Subalit mga idol, mayroong ibang nagtitiwala na itong si Brian Windhorst ang papalit sa papel ni Adrian Wojnarowski. Dahil katulad ni Woj, itong si Windhorst ay nagbibigay din ng mga dekalibreng impormasyon sa NBA. Marami din siyang sources, mga intelligence. Tinatawag na bomba itong mga impormasyon galing kay Adrian Wojnarowski kung saan kapag mayroong update, pinapanalangin mo na hindi yung pangalan mo ang nandun dahil ikaw ay siguradong nasa ibang kupunan na, maititrade ka. Yung iba ay nai-stress na de-depress dahil hindi sila pinapaalam ng kanilang kupunan at kay Woj pa nila malalaman, which is hindi nga maganda. Ayon sa isang source, nakabintahe itong si Windhorst sa pag-retire ni Woj kung saan parang siya na yung malapit na ipapalit sa posisyon ni Woj at tagabigay ng mga dekalibreng impormasyon. Subalit hindi magpapahuli itong si Shams na ngayon ay free agent at wala pang kumpanyang kumukuha sa kanya. Sa ating nga nakarang balita mga idol, hinahabol nga ng ESPN itong si Shams. Itong si Windhorst naman ay trabahante na ng ESPN. Pero para sa akin lang mukhang itong si Shams ang ipapalit ng ESPN sa papel ni Woj dahil sa ito'y kanyang kadebal nung ito'y nasa The Athletic pa hanggang sa ngayon. Dahil nagretiro na si Woj, itong si Shams sa ngayon ang nasa tuktok ng pagbibigay ng mga impormasyon sa NBA at hindi papayagan yan ng ESPN na yan ay kanilang makakalaban. Para sa inyo mga idol, sino kaya ang ipapalit ng ESPN kay Woj? Itong si Shams ba o si Brian Windhorst? Ibang luni na ang ating makikita sa season na ito sa Warriors kung saan eto nga kitang-kita naman dito na ibang level na ang kanyang kapayatan. Hindi naman masyadong payat pero tamang-tama lang. Pero kung ating ikukumpara sa kanyang original na pangatawan sa mga nagdaang season, mas mali ito. Malaking hakbang to para sa Golden State Warriors. Kanilang pinapahinga na itong si Looney sa center position at kanilang isasalpak na yung kanilang mga batang player. Halimbawa si Tracy Jackson Davis, si Quentin Post, pwedeng si Kyle Anderson mga idol. Pero hindi pa natin pwedeng i-roll out itong si Looney sa center position. Pwede pa siyang maging sentro kung kinakailangan. Pero inaasahan ko na siya'y magiging forward na sa buong season para sa Golden State Warriors. Well, yan ang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball and as always, thank you for watching.